Mega love shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao. Province ni Digong ng Netherlands ang Davao City. So ngayon mga kababayan, meron po tayong reaksyonan, meron tayong bigyan ng opinyon, at meron tayong ipaparating sa inyo, lalong-lalo na sa mga nakasubaybay dito sa ating YouTube channel. So mga kababayan, eto po, alam nyo naman po, nakita nyo naman po dyan sa ating thumbnail na patungkol po ito kay Pampilo Lacson, kay Joel Villanueva, kay Robin Padilla at kay Manny Pacquiao. Sabi nga dito, mga kababayan, dito sa People's Tonight News, ayan, sabi ni Senador Pampilo Lacson, mga kababayan, ay nawala, wait lang ha, mga kababayan. Sabi ni Senador Pampilo Lacson ay kung papipiliin siya, kung pupusta siya kay Joel Villanueva, kay Robin Padilla, mas pupustahan daw niya si Manny Pacquiao or mas pipiliin niya si Manny Pacquiao. So basahin ko po dito ha mga kababayan. Ayan, ito po ang sabi ng People's Tonight sa kanilang post. I'll bet my bottom peso on Senator Manny Pacquiao. Between Joel Villanueva and Robin Padilla, without thinking, I bet my bottom peso on Senator Manny Pacquiao. So yun po ang pahayag, mga kababayan, ni Senator Pampilo Lacson. Kung papipiliin daw siya, kung papipiliin siya kay Joel Villanueva, kay Robin Padilla, mas pipiliin niya si Manny Pacquiao. Bakit nga ba, mga kababayan? Eto, basahin natin yung mga komento. Dito, nakasaad sa komento, mga kababayan, sabi ni Vicente Chu, when power leads man towards arrogance, poetry reminds him of his limitation. Sabi ni G.F. Kennedy. Ayan, parang ano yan eh. Parang yung Chinese na anong pangalan ng Chinese na yun na may maraming kasabihan, si Confucius. Di ba? So, dealing with backstabbers, there was one thing I learned. They're only powerful when you got your back turned. Sabi ni Eminem. Eminem yung sikat na rapper sa Amerika. Sabi ni Diego Espena, oo nga Sir Senator, buti pa si Senator Pacquiao nag-iisip. Di ba? Kung andyan lang si Trillanes, baka ipinag-untog pa mga yan. Sabi naman ni Rinabio, kasi si Pacquiao hindi hambog. Si Robin nuknukan ng hambugan. Sa Ilonggo, ang tawag dyan tikalon. Tikalon naman talaga pag hambog. Ayan. Sabi ni Emmanuel Bertudis, mga nagdrama ang dalawang kunwari nag-away. Yun pala scripted. Born Again versus Bad Boy. Robin on the ring. Di ba? Sabi ni Elvira Castro, mas matalino pa mag-isip si Manny Pacquiao sa dalawang yan for sure. Sabi naman dito ni Eddie Da Jose, when a clown moves into a palace, he doesn't become a king. The palace instead become a circus. Diba? Sabi dito, sayang lang ang pinapasahod sa 18 senador na yan. Nakakapanghinayang ang pera ng taong bayan. Kita nyo naman, mga kababayan. Mas mabuti pa kung si Pacman nanalo dahil nagkaroon tayo ng deep of water. Totoo ka, Senping, kaysa dalawa na yan. Yes, Manny Pacquiao may integrity, ang lagi lang binubutas doon, di daw nakapag-aral. Kaya nga po, actually mga kababayan na, kung ang binubutas nila kay Manny Pacquiao lagi na hindi nakapag-aral, bakit si Robin ba nakapag-aral pero ano bang nagawa? Di ba? Pareho lang naman sila. Robin Padilla is doing the work of 3 men. Dolphy, Panchito, and Babalu. Bakit ganun? Sabi ni Robin Hernando, Robin Padilla is doing the work of 3 men. Dolphy, Panchito, and Babalu. In fairness kay Sen Manny pinag-aralan niya ang Senate procedures at gumaling siya dyan. Di ba? Agree, Sen Lacson, mas para sa matuwid na puso at isipan nun. Tama. Yes, tama po kayo. Mas mabuti pa nga si Pacquiao kaysa kay Robin na wala namang ginawa dyan sa Senado. Totoo naman talaga, mga kababayan. Hindi nyo na maitanggi yan. Kung hindi nga nasilip doon sa glutadrip, di ba?
hindi ma-issue. Dahil lang sa Glutadrip, doon siya pumalpak. Actually, mga kababayan, nung 2022 election, si Robin Padilla, number one pagka-senador, di ba? Senador, di ba? Oo, ang problema lang kasi mga kababayan ay nasilipan siya doon sa Glutadrip ni Mariel na doon niya ginawa sa loob ng opisina niya. So, yung pagiging number one senador niya na pulbo, na nabura, nawala sa listahan. Oh, sabi ni Office Santa Ana, naku, magandang panuorin yon, Padilla at Pacquiao, sino kaya makatulog? Agree, amidst his affluence, there remained a touch of simplicity, love, and generosity in Manny Pacquiao, which BP Lenny saw. Actually, sinabi din ni Lenny Robredo yan. Ang problema kasi kay Pacquiao, nung kumandidato siyang press, noon sobrang pintas niya kay PBBM, magnanakaw daw. Di nabutata siya, tapos sumapi siya sa alyansa kasi wala siyang pondo. Doon siya nasabihang balingbing, butata uli siya. Mabait naman sana siya. Si Joel naman, nakatulong naman yan sa testdaman yan eh. Si Robin naman, ala talagang nagawa. Oo. May solid supporters talaga. Halos sambahin si Tatay Digong. Aminado naman siya. Pangalawa na lang kanyang hirap basahin naman ito, Anami. Oo. Hindi ako Chinese, Papa Chinese ako. True, tsaka mula nang nawala sa Senado si Manny Pacquiao, dami nang naghahamon ng suntukan. Sabi ni Daddy Mondi Guzman. Kahit 3 times. Saan yan? Nawala tuloy. Sa dadating na panahon ng pamumuno forever ng mga Duterte sa Pilipinas, aling religion ang mananaig? INC ng Anghel ni Felix Manalo o Kingdom of Kibuloy? Di ko alam, pareho lang naman sila, wala namang pinagkaiba. Joel Villanueva, English is bad looking. Pinasikat lang ito ni Pinoy, kaya lang walang prinsipyo, sabi ni Henry Mercado. Actually, mga kababayan anuhin natin yung mga reaksyon ng tao. Ako naman, magbigay ng opinion. Sa totoo lang mga kababayan, kahit sino pa ang pipiliin ni Senador Ping Lacson dyan, Manny Pacquiao man, si Joel Villanueva man, si Robin Padilla man, gusto niyang magsuntukan yung tatlo, ang para sa akin, kasalanan po natin yan, mga Pilipino. Actually, hindi ako kasali, hindi man ako bumoto sa mga putang inang yan eh. Kasalanan po din ng mga Pilipino yan na alam naman nila na mga pulpol, alam naman nila na mga tanga yan, binuto pa nila. 'Di ba? Kasi ganito yan mga kababayan eh. Ganito ang isa ko sa masabi sa reaksyon na ito. Ang Pilipino kasi, ang sakit ng mga Pilipino ganito. Ang sakit ng mga Pilipino, kapag nakita na magaling tumambling, iboboto na. Kasi sikat. Kapag nakita na magaling manuntok, iboboto na. Kasi magaling manuntok. Kapag makita na magaling kumanta, iboboto na kasi singer. Kapag makita na magaling sumayaw, iboboto na kasi dancer. Tapos nagbe-base sila doon sa dami ng supporters sa mga social media accounts. Kadalasan mga kababayan na ibinuboto ng mga tao, ng mga bobong debutante, hindi ko naman sinabing lahat kayo majority naman talaga. Hindi lahat pero majority. Walang pinagkaiba. Ang kasalanan ng mga Pilipino, kapag nakita nila na magaling umarte, iboboto na nila. Hindi nila din iniisip na kapag nanalo yan, ang Senado hindi po yan tawag dito, acting shop na pareho kay OG Diaz. Ang Senado, hindi po yan dyan, may director na take 1, take 2, take 3. Katulad kay Diwata, napapansin ninyo. Si Diwata, nagpaplano na pumasok sa Congress patungkol sa kanyang Bindor party list. Akala siguro nila na kapag nakapasok si Diwata sa Congress, ang gagawin ni Diwata doon, magluluto lang ng pares. Hindi po. Pagdating mo sa Congress, gagawa ka po ng batas. Kasi miyembro ka at parte ka ng legislative. Katulad dito kay Robin. Hindi porkit magaling si Robin na artista, ay ipapanalo mo na pagiging senador. Paano kung bigla tayong girahin sa China, anong gagawin ni Robin? Mag-action star siya, magtatambling-tambling siya, saluin yung mga bala. Yeah? Kaya minsan mga kababayan, kasalanan din to ng mga botante. Tapos,
may kasabihan nga tayo na ang pagsisisi nasa huli. Pag nakita ninyo magaling magsalita, magaling umakting, iboboto. Tapos pagka nanalo na, walang ginagawa, palpak, sasabihin, nangihinayang ako. Di ba? O, kasalanan din ng mga Pilipinong bumoto. So, yun lang, yung aking reaksyon. Maraming salamat, daghang salamat. Di ba?